Ginawa ba ng tao ang mandate na ito sa kanya to bear the image of God and also to have dominion over the earth and its creatures? Generally speaking, yes. Generally speaking, human beings have obeyed God's command to fill the earth and subdue it. Kaya lang, sabi natin, nagkaroon nga ng tinatawag na runaway technology. Noong araw, si Alfred Nobel, yung Nobel Peace Prize, ay naka-invento ng isang chemical, ang tinatawag ay TNT o dynamite. Ang kanyang purpose dito ay para makagawa siya ng tulay, mapasabog niya, mabilis niyang ma-clear siguro yung mga mountain sides para makapag-construct siya ng communication, marating yung mga lugar na hindi pa nararating ng development, at malaking tulong yung TNT sa progress ng tao. Pero later on, parang nagsisi siya. Bakit? Dahil yung dynamite ay ginagamit ng tao laban sa kanyang kapwa. Number 2 affirmation, our dominion is a cooperative dominion. It is clear from Genesis 1 that the earth was made fruitful before man was told to fill and subdue it. Bago pa lang ibinigay ng Diyos sa tao, o ipinagkatiwala ang creation, na sabi niya, it was very good. Ang ganda. It was fruitful. Siya'y namumunga na. And yet, sabi pa ng Diyos, tao, make it more fruitful. You can still improve on it. What God gives is nature, whereas what we do with it is culture. Ang gusto ng Diyos, ibinigay niya yan sa atin, nature, kalikasan, then i-culture, i-cultivate natin yan. Number 3, our dominion is a delegated and therefore a responsible dominion. Ang pamamahala natin sa mundo ay delegated o pinagkatiwala, dinelegate, no? At ito, therefore, ay mayroong responsibilidad. With, sabi nga ni Spider-Man, with much power, there is much, responsibility. Yan. Lahat tayo naniniwala kay Spider-Man. Okay. The dominion that we exercise over the earth does not belong to us by right, but only by favor. Mayroon tayong pamamahala sa mundo, hindi dahil ito'y karapatan. Karapatan mo yan. Sirain mo yan. Putulin mo yan. Hukayin mo yan. Kundi by favor. Dahil lang sa kagandahang loob ng Diyos, tayo ay may pamamahala o may pagkakataon na mamahala sa ating sanlibutan. Therefore, if our dominion over the earth has been delegated to us by God, kung ito ay pinagkatiwala lamang, therefore, with a view to our cooperating with Him and sharing its produce with others, then we are accountable to Him for our stewardship. Kung ito nga ay cooperative, ito ay, kumbaga, magkatulong na pamamahala, and therefore, mayroong purpose ang pamamahala na yan upang makashare ang lahat, magkaroon ng benefit ang iba. Therefore, meron tayong pananagutan sa ating
stewardship, sa ating pagkakatiwala. So ganyan ang nangyari sa ating mundo. Mayroon affirmations, may in-establish muna ang Diyos na mga prinsipyo. Gagawin ko ang tao ayon sa aking wangis. Bibigyan ko siya ng kapamahalaan. Meron kaming relationship. And galing sa relationship na yan, siya ay bibigyan ko ng delegation. We are co-owners. We are partners. Ang Diyos at ang tao ay partners sa pag-improve ng environment. And we are now, because of the fall, sabi nga natin kanina, yung mandate na ibinigay ng Diyos sa tao was given to man bago siya magkasala. Ngayon tayo, mga mananampalataya, ay nandito ngayon sa gitna. Before or after the fall, and sa susunod na uli na plano ng Diyos for the new heaven and the new earth. Ano ang ating dapat na maging attitude? Ay, ako naman ang Diyos naman ay lilikha ng bagong lupa, bagong langit. So, sirain na natin itong nandito ngayon. Tuluyan na natin yan. Total, ang Diyos naman ay gagawa ng bago. Itong nandito ngayon, pabayaan na natin yan. Tapon dito, tapon doon. And therefore, ganyan ba ang dapat maging ugali ng mga mananampalataya na nakakaintindi na siya ay ginawa sa wangis ng Diyos, and therefore by His favor ay binigyan ng delegation ng responsibilidad upang pangalagaan, arugain at paunlarin ang sanlibutan. Sa sinulat ni David Neff, Editor-in-Chief ng Christianity Today, sabi niya, our creation at present, paano natin i-connect ito sa future? Ang ibang mga tao na hindi nakakakilala sa Diyos in a personal manner, sa tingin nila ang sanlibutang ito ay hindi na mapapalitan. And talagang pinagsisikapan nilang isave kung anong meron dito. Ang mga ibang Kristiyano naman, sabi nila, ay, baliwala na ngayon to. Okay lang na, therefore, wala na akong pakialam. Ganun ba ang dapat nating panghawakang attitude o prinsipyo sa ating kalikasan? Ayon sa sinulat ni David Neff, ang ating kalikasan o ang nilikha ng Diyos sa ngayon ay isang pangako at isa ring katuparan. The creation that we now experience or will have is both a promise and a fulfillment. Paano nangyari yon? Kung merong isang young man o isang binata nagbigay ng proposal sa isang dalaga in an engagement, ang engagement ring na yon ay pangako, magiging pangako ng isang katuparan sa kanilang wedding. If a young man gives a young woman an engagement ring, this pledge is a carrier of promise. But it is not the wedding band itself, just as the engagement is not the wedding. Ang sabi ni David Neff, tingnan natin ang ating environment na ganito. May pinangako ang Diyos, and therefore, meron siyang tutuparin. But in the meantime, na naghihintay ka ng katuparan ng pangakong yun, pagbutihin mo at patuloy kang umasa sa darating na katuparan niyan. Number